Isa sa mga pangunahing batayan ng mga mamimili ng sasakyan ay yung pagiging praktikal. Maraming gamit at nilalaman at mas dekalidad at abot kaya. At syempre ang higit sa lahat ay mas matipid sa gasolina. Sa dami ng mga brand ngayon sa bansa ay hindi na rin tayo nahihirapang pumili ng mga ganyang klase ng sasakyan. Kagaya ng tatalakayin natin ngayon, ang top 10 fuel efficient car sa Pilipinas mula sa iba't ibang brand na baka hindi mo pa alam. Kaya naman kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Chevrolet Spark. Ang Chevrolet Spark ay isang maliit na pampasaherong sasakyan na may 1.4 liter Ecotec engine. Ito ay idinisenyo para sa fun ride o anumang pagmamaneho sa loob ng syudad, na kung saan pati sa katipiran ay talagang mapagkakatiwalaan. Ng subcompact hatchback ay nagbibigay din ng convenient features sa interior at ilang mga pagpapahalaga sa mga taong makakagamit nito. Ito ay pinapagana ng 1.4 liter gasoline engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina at may fuel supply system na MPI na nakakonekta sa alinman sa CVT type o manual na transmission nito na may 5-speed na variable gearbox at kayang gumawa ng 98 horsepower at 128 Nm ng torque. Ang kabuang bilis nito ay umaabot ng 175 km/h at kumukonsumo ng 24 km per liter. Ang kasalukuyang presyo nito ay naglalaro sa 694,000 hanggang sa 735,000 pesos dito sa Pilipinas. Hyundai Ioniq 5. Noong nakarang taon, ini-announce ng Hyundai Motors ang paglabas ng mga makabagong modelo nito kabilang ang mga presyo at kabuuang detalye ng mga bagong sasakyan. At isa nga rito ang kakarating lang din na Ioniq 5 electronic vehicle. Ang paglabas nitong makabagong modelo ay nakaagaw talaga sa pansin ng marami. Isang crossover car na klase na mas ginawang high upgrade mula sa loob at labas. Ang estilo at porma nito ay talagang nakakamangha, maging ilang mga detalyeng pangkaligtasan at pangseguridad. At may dalawang variant itong Hyundai battery crossover. Ang GLS 2-wheel drive S standard range variant ito na nagkakahalaga ng 3,068,000 pesos. Habang ang isang variant naman ito ay tinatawag na GLS 2-wheel drive L long range. Na top variant naman, ito ay nagkakahalaga ng 3,698,000 pesos. Ang modelong ito ay sadyang ginawa para mapatibay ang isinusulong na modernization sa buong mundo. Kaya karamihan dito ay electric power na. Ang Ioniq 5 GLS 2-wheel drive S standard variant ay gumagawa ng lakas ng hanggang sa 170 horsepower at 350 Nm ng torque. Kasama sa pagpapagana dito ang rear-mounted permanent magnet synchronous motor nito at ipinari sa isang single speed gearbox at gumagawa ng 0 hanggang sa 100 km/h sa loob ng 8.5 second. Ang onboard na 58 kW battery pack ay nagbibigay daan sa maximum cruising range na 384 km bago pa tuluyang malobat. Sa kabilang banda, ito naman GLS 2-wheel drive L na premium variant ay may 72.6 kW na battery at gumagawa ng maximum output na 217 horsepower at 350 Nm ng torque. Tumatakbo ng 0 hanggang sa 100 km/h sa loob ng 7.4 second lamang. Habang pinapatagal naman ng pagkalobat nito na umaabot ng hanggang sa 451 km na layo. Bawat Hyundai Ioniq 5 ay may mga kasama na ring portable ICCB o in-cable control box charger. Ang ICCB ay sapat para mapadali ang komunikasyon sa pagitan ng charging port at ng sasakyan upang matiyak ang ligtas na pagcha-charge. Sinasabi rin ng automaker na magbibigay din sila ng mga alternatibong solusyon kabilang ang isang wall box na naka-install sa bahay para sa 10 times na mas mabilis pa na pagcha-charge kumpara sa mga EV charger. Ang mga ito ay matatagpuan lamang sa dealership ng Hyundai. Ang mga safety features na meron ito ay kabilang ang around view monitoring na parang 360 camera. Meron din itong 6 na airbag sa harap at likod. Kasama din ang forward collision avoidance assist. May blind spot monitoring system, rear cross traffic alert, driver attention warning, lane keep assist, at smart cruise control with stop and go. Bukod sa mga safety features, nilagyan din ito ng mga security features. Ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 3,068,000 pesos hanggang sa 3,698,000 pesos. Mitsubishi Mirage G4. Ang Mitsubishi Mirage G4 ay ang entry ng Japanese automaker sa subcompact sedan segment dito sa bansa.
Ito ang sedan na bersyon ng Mirage Hatchback. Nagtatampok ito ng parehong space sa cabin gaya ng bersyon ng hatchback, ngunit may dagdag na espasyo sa trunk at mas matulis sa body configuration nito. Tinutugunan ng Mitsubishi Mirage G4 sedan ang pagnanais ng maraming pamilyang Pilipino na gusto magkaroon ng sedan ngunit gustong mapanatili ang katipiran sa fuel at mas afford na presyo. Makikita ang itim na interior base ng Mirage G4 at may kasamang itim na mga upuan. Ang infotainment system ay may sukat na 7-inch at karaniwan sa lahat ng klase ng Mirage G4. Nagtatampok na rin ngayon itong unit ng Apple CarPlay at Android Auto para sa lahat ng variant at ipinares sa hanggang 4 na speaker para sa top of the line model. Itong Mirage G4 ay pinapagana ng isang 3-cylinder at 1.2 liter engine na may 12 valves at naka-dual overhead camshaft na makina. Ang 1.2 liter power plant ay gagawa naman ng maximum output na 76 horsepower at 6,000 RPM at 100 Nm ng torque sa kada 4,000 RPM. Output ay ipinapadala sa 4 na gulong nito sa pamamagitan ng 5-speed manual transmission o isang continuously na variable transmission. Kaya ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot ng 170 km/h. Malakas na talaga kung tutuusin dahil yan sa naitutulong ng continuously variable transmission nito. At matipid na rin sa konsumo para sa diretsong biyahe. Ang fuel tank capacity nito ay 42 liters at fuel consumption na 24 km/liter. Nilagyan na rin itong modelo ng magagandang klase ng suspension sa front na naka MacPherson strap habang naka torsion beam naman ang rear suspension nito. Pagdating sa safety measure, ang front na brake ay nilagyan ng disc type na klase habang drum brake type naman ang rear brake nito na nakalagay sa 15 pulgadang sukat ng mga gulong. Sinamahan ng anti-lock braking system para sa top variant at sinusuporta ng electronic brake distributor, brake assist. Kasama ang ilan pang kaligtasan gaya ng ISO fixed child mounts, child safety locks, impact beams at marami pang iba. At pang seguridad na anti-theft at immobilizer system. Ang pagbabago sa modelong ito ay inabangan ng marami. Inilabas noong year 2021. Bagong anyo at pormahan ito. At may kasalukuyang presyo na 769,000 hanggang sa 929,000 pesos. Ang Suzuki Ertiga. Isa rin sa tinatangkilik ngayong 7-seater multipurpose car dito sa bansa, itong Suzuki Ertiga. Isang literal na Japanese car ang isang ito mula sa physical attribution ng pagiging moderno at mga katangian nito na sobrang dekalidad. Dito sa bansa, ang modelong ito ay hinahangaan din pagdating sa pagiging fuel efficient, malakas na makina at magarang pormahan. Hindi nalalaos kahit iambing mo sa ibang mga brand competitor. Ginawa ang modelong ito para sa kanilang mid-size multipurpose car na magagamit ng buong pamilya, pang service o kaya naman pang negosyo. Pinapagana ito ng 1.5 liter gasoline engine, 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na sinusuportahan ng makabagong sistema na SHVS o tinatawag na Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Isang sistemang makatutulong para mas mapatipid palalo ang konsumo sa pamamagitan ng electricity power na nanggagaling sa baterya nito na lithium-ion ay hindi na kinakailangan pang magsunog ng maraming fuel para ito'y tumakbo at paganahin. Dahil dyan, ang average fuel consumption nito ay umaabot ng 26.82 km/liter. Bagamat semi-hybrid lang, ay may kalakasan din naman sa arangkada. Ang automatic na transmission nito na may 4-speed variable gearbox ay kaya mag-produce ng maximum output na 103 horsepower at 138 Nm of torque. Kaya ang average top speed din na nagagawa nito ay umaabot ng 170 km/h. Isang modernong katangian din pagdating sa mga nilalaman ang hindi rin nawala sa modelong ito. Mga bagong safety features at mga security features. Ang pagiging komportable kasama ng malalambot na upuan, malakas na air condition at mga entertainment and communication. May 10-inch size display na monitor screen at mga connectivity na rin. Kaya ano pa nga ba ang hahanapin mo kung may Ertiga ka na rin dito sa bansa? Ang modelong ito ay nagkakahalaga ng 954,000 mula sa standard variant hanggang sa top variant na 1,178,000 pesos. Sa inilabas ngayon ng Honda Motor Philippines na BRB 2023 ay tinitiyak sa mga taong makakagamit nito ang kalidad at tatag ng makina at nakaka-relax na pananaw sa pagkakaroon ng napakaraming features pangkaligtasan, maging sa security at entertainment, communication at sa fuel efficiency. Ang pagiging MPV car ng sasakyang ito ang siyang tatangkilikin din ng marami dito kasi nga hindi siya ganong kalakihan na kahit papano ay mas madaling imaniobra at may 7
seating capacity with 5 doors. May malaking sukat rin ng compartment storage sa likuran at kasyang-kasya rin ang buong pamilya sa napaka-komportable rin namang mga upuan nito. Ng Honda BRV 2023 model ay may 4 na klaseng variant. Ang pinaka top end variant dito sa 4 na klase nito ay ang 1.5 liters Honda VX CVT variant naman. At sa mga nilalaman ng kabuang detalye ng bawat isa, syempre nakakalamang dyan yung top end variant kasi talagang fully compact at equipped na ito sa lahat ng safety features. Ang pagkakaroon ng kabuang makina nito na powered by 1,498 cubic centimeter na displacement capacity with 1.5 liter gasoline engine, 4-cylinder, 16 valve at naka-dual overhead camshaft engine. At ang engine performance nito pagdating sa maximum output ay may 121 horsepower at 145 Newton meter of torque naman. At ang fuel system nito ay naka PGM FI na rin o Program Fuel Injected type. Sobrang nakatitipid sa gasolina at sa transmission naman nito ay naka automatic CVT or tinatawag nating continuously variable transmission. Siyang tumutulong din na mas mapatipid palalo ang pagkonsumo ng gasolina ng sasakyang ito. Lalo na sa naka PGM FI pa ito ay sobrang tipid na rin talaga. Sa pagkakaroon din ng fuel tank capacity nito na 42 liters na siguradong mahaba-habang biyahe ang malalakbay mo sa sasakyang ito na kumukonsumo lamang pagdating sa city ride ng hanggang sa 22 km per liter. Sobrang tipid na niyan para sa ganitong klaseng sasakyan. At para naman sa mga features na meron ito, pagdating sa safety, nawawala ang anti-lock braking system, crash sensor, door ajar warning, side impact beams, at merong vehicle stability control system na meron na rin itong kasamang electronic brake distributor na nagpapalakas naman ng brake force nito. At para sa iba pang mga safety features, meron na rin itong curtain airbags, may emergency stop signal, rear parking sensor, at iOS fixed child seat mounts. Pagdating sa interior nito, ang mga seats na naka-leather cover na rin. Ganun din ang steering wheel nito na naka-leather cover na rin, with adjustable headrest at may armrest sa rear seats nito para nakaka-relax din naman ang mga pasahero at marami pang iba. At para naman sa entertainment and communication, nariyan pa rin ang FM and AM radio, may speakers sa front and rear nito, ay multifunctional steering wheel at USB and auxiliary input. At detached screen na rin ang screen monitor nito. At magkano nga ba ang kabuang presyo nito ngayon? Mula sa low-end variant, ito ay umaabot sa 1,090,000 hanggang sa pinaka-top-end variant ito na umaabot naman sa 1,390,000 pesos. Mitsubishi Expander. Maraming nakasubaybay sa latest development nitong Mitsubishi Expander lalo na ngayong 2023. Isa sa mga physical update ng modelong ito ay ang redesign exterior na may bagong front bumper grille at mga ilaw. Bagamat na-retain ng brand ang dynamic shield front na design ng update model nito, ay sinisigurado pa rin ng Mitsubishi ang pagiging modern at stylish ng update nitong bagong Expander. Pinapagana ito ng 1.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder, 16-valve, dual overhead camshaft na makina. Karugtong ito ng naka-automatic o manual na transmission depende sa iyong preference. Na may gear shifting na 4-speed, kaya mag-produce ng maximum output na 103 horsepower at 6,000 RPM at 141 Nm of torque naman sa kada 4,000 RPM. At kung pagmamasdan ang labas nitong modelo, ay makikita ang update T-shape na LED type headlamp nito, pati na rin ang T-shape LED rin na tail lamp nito. May kasamang shark spin integrated antenna, adjustable lang rear view mirror, adjustable lang headlamps at chrome grille. Sa interior design ay medyo luxury na rin. Dala ng dashboard panel na may 7-inch monitor screen, naka-Apple CarPlay at Android Auto. Bukod pa dyan, isa rin sa ipinagmamalaki nitong modelo ay ang pagkakaroon nito ng napakaraming safety features, advanced safety sense at mga security features. May magandang digital instrument panel, multifunctional steering wheel na naka-leather cover. Pati ang mga seats nito ay komportable, naka-leather cover na rin, foldable at adjustable. May magagandang suspensions na rin ito sa front na naka-MacPherson strut at multi-link with shock and coil spring naman ang rear suspension nito. Habang sa braking system ay naka-disc type at drum brake, as sinamahan ng ABS at electronic brake distributor. Kasama ng mga makabagong safety sense at security features ay nilagyan din ng modelong ito para mas lalong tangkilikin at mas maging kampante sa iyong pagmamaneho. Ang fuel consumption na napakatipid ay kayang i-long ride
Dahil sa fuel tank capacity na 45 liters ay kayang kumonsumo ng 22 kilometers sa kada isang litro. Hindi na masama para sa kabuuang presyo na 958,000 hanggang sa 1,198,000 pesos dito sa bansa. Hyundai Stargazer. Ang Hyundai Stargazer ay ang ikalimang sasakyan na pumasok sa merkado ng Pilipinas sa ilalim ng mga bagong lineup ng brand mula 2022. Ito ay ang nagdala ng entry level ng Hyundai sa MPV segment na may 5 pintuan at 7 upuan na sasakyan. Available ito sa 3 magkakaibang variant na may grade ng Stargazer na available sa pagiging semi-hybrid crossover. Ang lahat ng mga variant ay mayroon ding Intelligent Variable Transmission o IVT. Isang makabagong sistema ang ginagamit na ng brand sa panahon natin ngayon. Bilang pamantayan, ang mga kakayahan ding pang-interior ay mas ginawang class at luxury. Mas na-enhance kasi ang accessibility at mas lumawak ang pagiging comfortability. Sa pagkakaroon ng infotainment system na 10-inch, may kasamang Apple CarPlay at Android Auto, connectivity, audio sound system, wireless charging at marami pang iba. Karaniwan din sa hanay nitong modelo ay nagdadala ng parehong mga katangian pagdating sa makina na pinapagana ng 1.5 liter natural aspirated gasoline engine inline 4-cylinder 16 valve na kayang gumawa ng maximum output na 133 horsepower at 144 Nm of torque. Ang naka-manual at automatic na transmission nito, kaya ang kabuang bilis na naitala ay umabot sa 175 km/h. Ang detalye nitong sasakyan pang external ay nakakamangha. Mula sa teknolohikal na pamantayan ay sobrang moderno na. Binubuo ng front face design na malalaking ilaw, naka-LED type na headlamp na may 4 na lente kasama ang line shape daytime running light. Ganon din sa rear portion, mala out of this world at wala pang katulad. Bagamat ganito ang klase nito at pormahan ay pagdating naman sa off-road maaasahan mo rin. Kagaya ng marami, ginamitan na rin ito ng mga sulit, napaka-reliable na mga suspensions na kung saan ay mas kalmado at hindi matagtag. Ang brake system na malakas ang kapit kahit sa mga paahon na kalsada. At kung pag-uusapan naman ang mga safety measure, pinagmamalaki ng Hyundai Stargazer ang maraming tampok na pangkaligtasan para sa top of the line na modelo nito. Gayunpaman, bilang pamantayan ng MPV, nilagyan ng 2 airbag at ABS na magagamit para sa lahat ng mga modelo. Ang modelo ng GLS ay may mga karagdagang gaya ng electronic stability control at hill start assist. At meron din itong high beam assist, blind spot collision, avoidance assist, rear cross traffic alert, collision avoidance at marami pang iba. Dito sa bansa, ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 1,068,000 pesos hanggang sa 1,288,000 pesos sa pinaka-top variant nito na Toyota Corolla Altis. Ngayon sa ika-12 henerasyon nito, ang bagong Toyota Corolla Altis compact sedan ay nakakuha ng mga modernong aesthetic style at aerodynamic. Pinausay ng mechanical specs at interior na mas komportable at nauuso. Ginawa itong mas kakit-akit sa mga Pilipinong mamimili ng kotse na nagnanais makakuha ng isang sedan na mas mahal sa BIOS at mas elegante sa ilang 5-seaters sa Pilipinas. Ang hybrid na variant para sa range topper nito ay pinapagana ng 1.8 liter gasoline engine inline 4-cylinder 16 valve dual overhead camshaft na pareho sa mga standard na variant. Nagkaroon nga lang ito ng lithium-ion battery at permanent magnet synchronous para sa kabuwang detalye ng makina at upang mas makatipid ng konsumo sa gasolina. Ang 3 klase na variant nito ay parehong pinapagana din ng CVT type transmission, tulong para mas mailabas ang kabuwang maximum output na 97 horsepower hanggang sa 138 na horsepower nito at 142 Nm naman ng torque hanggang sa 153 Nm. Tumatakbo ng hanggang sa 175 km/h. Sobrang tipid talaga sa fuel dahil itong modelo ay kumukonsumo ng 24 km per liter. At sa loob, ang itim na interior ay kinukumpleto ng asul na ilaw at chrome accents sa external attire na may mga kasamang digital na display panel gauge na pumupuno sa cabin para sa isang modernong hitsura. Isang infotainment system din na makikita mo at mga audio sound system ay may kasama rin. Available sa modelong ito ang naka-leather upholstery na mga upuan sa nangungunang hybrid na variant nito at sa isang V na variant din. 5 tao ang mag-i-enjoy sa musika sa pamamagitan ng 6 na speaker,
Kasama rin ang Apple CarPlay at Android Auto, touchscreen ng monitor at may DVD player pa. Hindi rin nawawala ang voice control at mga connectivity dito, habang pinapanatiling komportable ang mga sasakay sa lakas ng naka-auto climate control na aircon system. At habang nasa biyahe ay pinalilibutan din ng mga safety sense ang kabuang modelo, kabilang ang mga airbags, ABS na may electric brake assist. Kasama rin ang mga advanced safety sense nito gaya ng pre-collision, automatic high beam, lane tracing assist, blind spot monitoring, hill start, mga parking sensor, child safety locks at marami pang iba. Bilang din sa modelong ito ang isang security alarm, mga anti-theft device, central locking, immobilizer system para naman sa pangseguridad. At mas ligtas na pagsakay, ang modelong ito ay talagang masasabing bagong style at update ng pang-12 henerasyon nito. Mula sa loob at labas, makikita ang sedan klase na maraming nilalaman. Sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ang kabuang presyo nito ng 1,135,000 pesos hanggang sa 1,730,000 pesos naman sa hybrid na variant ito. Mazda CX-5. Ang Mazda CX-5 ay isang compact crossover na binuo ng Mazda na nagtatampok ng Kodo design language. Available na ito sa tatlong variant. Una ang sport variant na front-wheel drive, pangalawa ang sport variant na all-wheel drive at ang pangatlo ang turbo variant na all-wheel drive na mga modelo nito. Lahat ay nagdadala ng parehong gasoline engine. Sa mga new variant ng Mazda CX-5, ang mga modelo ng sports ay nagdadala ng mas mahigit na tampok para sa pangkaligtasan, seguridad at sa interior aspects kesa sa dati. Habang ang modelo ng turbo naman ay nakakuha ng lahat ng features magmula sa loob at labas. Ang CX-5 ay pinapagana ng alinman sa 2.0 liter at 2.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder, 16 valve at dual overhead camshaft na makina. Nakakonekta ito sa fuel supply system na CRDI at may emission norm compliance na Euro 4. Ang mill na ito ay pinapadala sa 6-speed na automatic transmission at nagpuproduce ng 250 horsepower sa kada 6,000 RPM. May 434 Nm ng torque sa kada 4,000 RPM. Sa kabila ng laki ng sasakyan na ito, mabilis at maliksi pa rin ang pakiramdam ng CX-5. Kaya salamat din sa pagdaragdag ng G-Victoring system ng Mazda. Ang transmission ay hindi natatakot na bigyan ka ng mas malakas na power sa oras na kailangan mo ito. Dahil ito ay kusang magda-downshift. Ang buong bilis nito sa aktwal ay hinahangaan sa kabuang 180 km/h na nagagawa nito. Itong modelo ay may fuel tank capacity na 58 liters lamang at kumukonsumo din naman ng mas matipid na paraan na 14 km/liter. Ang mga suspensions nito na nakakabit sa chassis frame, 4 na pirasong gulong at mga preno ay nagpapanatili ng good performance sa aktwal. Ginamitan ng MacPherson strut sa front habang naka-multi-link suspension naman sa rear. May sukat ang mga gulong na 225 by 55 R19 at naka-tubeless tires. Ang interior base nitong CX-5 ay nagpapakita ng refinement, space at comfort na may mga dekalidad na materyales at high-tech na features. Bukod sa mga karaniwang leather seats at electronic dual zone air conditioner, ang highlight ng interior ng CX-5 ay ang MZD Connect. Gumagana ito sa isang smartphone para sa hand-free at voice-activated na connectivity system. Sa double base ng mga app, mapa-social media, entertainment, SMS at email at iba pa. Meron din itong 8-inch infotainment system na di Apple CarPlay at Android Auto. May DVD player para sa ilang entertainment. Meron din itong FM and AM radio. Nagtatampok itong CX-5 ng 2 airbag sa harap at mga airbag sa gilid ng kortina upang protektahan ang mga sakay ng sasakyang ito. Kasama sa mga karaniwang passive na features nito na pangkaligtasan ang ABS, electronic brake distributor at dynamic na stability control. Para sa mga aktibong tampok sa kaligtasan ng crossover ay may i-stop bilang pamantayan para sa lahat ng variant. Available lang ang blind spot monitoring system para sa mga variant ng sport. Para naman sa high-end na modelo nito, binigyan ng Mazda ang CX-5 ng access sa mas mahusay na mga features sa kaligtasan gaya ng smart brake support, smart city brake support, lane departure warning,
lane keep assist at alert sa atensyon ng driver. Sa kabuang presyo nito sa bansa, ito ay nagkakahalaga ng 1,890,000 pesos hanggang sa 2,430,000 pesos. Toyota Innova. Ang Toyota Innova ay isang compact MPV at isa sa mga pinakamahusay at mabentang sasakyan ng Toyota Motor Philippines. May 7 seats ang capacity nito at 8 naman sa ilang variant. May mataas na ride height at naka-diesel ang makina. Naging perennial choice ang Innova sa MPV segment dahil sa mga katangian nito na ibinabase sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Kung pampamilyang sasakyan na gagamitin sa pamamasyal o panghanap buhay ay swak talaga ang modelong ito, kahit saan mo man gamitin. Dahil dito ang Innova ay palaging nasa listahan ng pinakamabentang sasakyan sa bansa taon-taon. Isang patunay na sadyang nakakaakit ang mga inaalok na bagay ng Toyota Innova. Bukod sa may malaking capacity, ito rin ay may katipiran sa konsumo at napakatibay gamitin na subok na ng marami. Ang kakayahan pati sa mga off-road at pagiging matatag ng makina maging sa mahahabang biyahe. Kasalukuyan itong inaalok sa 6 na klaseng variant dito sa Philippine market na pinapagana ng pare-parehong 2.8 liter na diesel engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina na nakakonekta sa manual o automatic na transmission nito na may 5 to 6 speed at nagpapalabas ng maximum output na 167 to 171 horsepower at 343 to 360 Nm ng torque. Ang pinakamabilis na takbo na nagawa nito ay umabot ng 185 km/h at kumukonsumo ng 16 to 18 km per liter. Hindi rin nawala ang mahalagang bagay na pangunahing tampok sa modelong ito, ang safety and security features, gaya ng mas makapit na brake system sa front na naka-ventilated disc type habang drum brake naman ang rear. Kasama ang mas pinahusay na pakikipagsapalaran sa off-road, ang pinagsama-sabang matitibay na suspensions nito na double wishbone at multi-link suspensions. At gaya ng ilang mga MPV, AUV at SUV car, ito ay handa ring makipagsabayan sa mga bagong generation car sa pagkakaroon ng ilang mga advanced safety sense, gaya ng speed sensing door lock, ISO fix, hill start and downhill, vehicle stability, rear camera, mga parking sensor, may ABS, electronic brake distributor, brake assist at marami pang iba. Kasama na dyan ang mga pangsiguridad na katangian nito, ang central locking, power door lock, immobilizer system at anti-theft device. At sa loob, ang komportableng pagsakay ay mararanasan mo rin gamit ang mga adjustable seats na may kasamang malamig at auto climate control na aircon system, mga console pocket, bottle and cup holder. At sa front portion naman ay binahagian din ito ng 7-inch infotainment system na detached screen at naka-Apple CarPlay at Android Auto na rin. May magagandang audio sound system at 6 na speaker, connectivity at voice control. Ang ilan pa sa makikita mo dito ay kasama ang napakagandang signature design ng modelo, magandang aerodynamics, mga naka-LED ang headlamp na siguradong mag-e-enjoy ang 7 to 8 pasahero nito. Ang kasalukuyang presyo ng Innova ngayon ay nasa 1,236,000 sa pinakamababang variant hanggang sa 1,789,000 pesos sa top variant nito.